Welcome back to my channel, Andy TV. Nagbablog nga po kami iba't ibang uri ng natural na halamang gamot. Nagtuturo din po ako ng tutorial tungkol sa iba't ibang uri ng natural na halamang gamot. Kung bago lang po kayo dito sa channel ko, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, mag-like sa mga simbolo pong ganyan. Huwag na rin mo kalimutan i-share sa friends and family. Kung mahilig po kayo sa ginagawa ng tutorial, pag-vlog sa iba't ibang uri ng natural na halamang gamot. Bago ko po umpisa, nag-tutorial ko, pinasalamatan ko nga po yung mga subscriber ko. Thank you for all the subscriber, all viewer. Thank you for new subscriber, new viewer. Maraming salamat po sa inyong support ko. Sa akin patuloy yung supportan para mag-grow po yung lalo at marami po natin matulungan na nahirap natin mga kabayan ng mga sa mga libre gamutan. Nanakuha silang libre natural na halamang gamot. Meron po silang mga sakit na naiwasan at meron po sila na sa araw-araw na habit nila na hindi nila alam na sanhi ng pagkakasakit nila. Sa tulong po ng channel ito ay nakakaiwas sila sa mga iba't ibang uri ng sakit at naikukuhan po sila ng libre. Bali ang tips tutorial ko po ngayon yung mga pagkain na nakakahina ng katawan. Ang ibig sabihin, yung mga pagkain na nakakahina ng katawan, ang ibig sabihin ng hindi siyang masustansyang pagkain. Yung iniinom natin kasama, iniinom natin sa araw-araw, kinakain natin, walang sustansya, lalong humihina yung katawan natin. At yung mga habit natin, yan po yung tips tutorial ko ngayon. Tips number 1, mga pagkain na hindi healthy sa atin, lalo tayong panghihinain kung ang mga trabaho natin ay kagaya ng mga magsasaka, ng isda, mga nagabuhat o mga tracking. Alam niyo yung mga tracking, yung mga boy center na yan, yung mga kargador, kailangan yan ng mga masustansyang pagkain, yung mga sabaw araw-araw, kaya yung mga seafoods, mga nilaga na karne na press, ganun, para lumakas yung katawan nila. Ano yung dapat sa kanila. Ito po yung tips ko nga yung pusin na seafood, mga pagkain na frozen, kagaya na frozen na meat. Pag nilaga mo ba yung meat na frozen, nandiyan pa ba yung sustansya? Lalakas pa ba yung katawan? Hindi na. Wala na yung sustansya yan. Isa sa meat na press, kasama naman po yung isda na frozen. Hindi na po press yung isda na yan. Kaya yung kung aasa kayo, kung kakain kayo ng isda na ganyan lalakas sa katawan ninyo, hindi. Kasi frozen na ngayon, wala na yung sustansya niya. Patagal na naka-frozen, di ba? Siyempre, pag yan ay tinom mo, yung katas nga sasama doon sa tubig, o nasa na ang lasa niya, nasa na yung sustansya, wala na, di ba? Yan yung tips number 1. Tips number 2, mga pagkain na hindi yung sustansya, kagaya ng pansit. Alam ba ninyo yung pansit? Hindi yan nakakalakas ng katawan, mga pansit. Lalo na kung iluto mo yung pansit ay uso sa probinsya, yung pansit, lulutuin lang siya, ginisa. O kaya ay pansit na ginata. Nasa ng sustansya mo. Kung pansit na ginisa, ginata sa mig na pansit, malakas pa ba yung katawan ninyo kung ganyan yung pagkain ninyo araw-araw? Di ba? Hindi. Walang sustansya yan kasi alam mo ba yung pansit, yung niki? Harina din yan eh. Yung ginagawang pansit, harina yan, kaya walang sustansya. Maniniwala ako na sustansya yung pansit kung nilahukan mo ng mga press na kagaya ng mga gulay, mga repolyo, yung mga favorite ninyo na mga gulay na press, mga hipon na press. Yan, maniniwala pa ako na yan, healthy sa inyo. Hindi yan healthy. Unhealthy yan, pagkain yan. Kung yan ay yung pansit, iluto mo, ginisa lang, nilagyan mo lang acid bitchin, unhealthy food yan. Yan yung tips number 2, pagkain na hindi healthy. Tips number 3, inumin na hindi healthy, soft drinks. Yan, soft drinks ba healthy yan sa katawan? Naniniwala kayo? Okay yung soft drinks kung once a week o 2 beses sa isang linggo uminom ka. Pero pag araw-araw, hindi yan healthy na araw-araw mong ginagawa, hindi ka nagtutubig. Hindi healthy yung pagkain yan, soft drinks. Ano mo kukuha mo dyan pag nagsosoft drinks ka? Kung mataas ang uric acid mo, lalong tataas ang uric acid mo. Kung may UTI ka, lalo ka magkaka-UTI kung umiinom ka palagi ng soft drinks, unhealthy. Lalo na kung may uric acid ka o may mga sakit ka na
diabetes. Siyempre, ganyan. Kapag may uric acid ka, lalong sasakit yung paa mo or mamawis ka, masusuka ka, ganun kapag may uric acid. Sobrang taas kasi may acid yan, soft drinks. Yan po yung tips number 3, pagkain hindi healthy. Tips number 4, mga ito, inumin pa, kape. Yung mga kape na 3-in-1, kung masobrahan ka yan, hindi po yan healthy sa katawan. Alam niyo bakit? Marami yung chemical na nakalagay dyan. Ay kung may mga sakit ka na kagaya ng UTI o mataas ang uric acid mo, may diabetes ka. Diba pinapayo ng doktor, kapag ikaw ay may diabetes, bawal yung matamis. Ay sa 3-in-1, nandun yung matamis. May iba pa nga siya na ingredients na kasama. Pwede yung coffee mo, yung natural coffee. Yung kagaya sa bundok, diba yung kape? Kukuha kayo ng mga kape. Kung kayo ay may talim na kape, aani kayo ng kape na hinog siya yung pula, tapos ibibilagin nyo sa araw, ipapatuyo ninyo, tanggalan nyo ng balat, ipagiling ninyo yun. Lutuin ninyo yung giniling na kape. Then salain ninyo, yung tubig nyo, yun yung healthy na kape. Para sabihin ko sa inyo, yung puro na kape na nakukuha sa probinsya. Yan yung tips number 4 na hindi healthy, yung 3-in-1 coffee. Kung nagsasabi sa inyo. Tips number 5, hindi pa rin healthy na ginagawa mo. Pwedeng babagsakin katawan mo. Kung may sakit ka, lalo kang magkakasakit. Kung may uric acid ka, lalo kang titindi ang uric acid mo. Kung may diabetes ka, or ano pa man na sakit mo, hika, asma, sakit sa baga, sigarilyo. Naku. Yan may po yung tips number 5, sigarilyo. Sige, sigarilyo ka ng sigarilyo. Yung sigarilyo, bawal-bawal yan sa may hika. Yung sigarilyo, bawal-bawal yan sa may sakit sa baga. Yung sigarilyo, bawal-bawal yan sa buntis, di ba? Yung sigarilyo, bawal-bawal kung ikaw ay hindi healthy. Payat ka na nga, sigarilyo ka pang sigarilyo, tapos ubo ka ng ubo, mahina yung baga mo, lalo kang matutuluyan kapag sisigarilyo ka. Hindi po healthy yan pag sisigarilyo. Yung una pong mga matatanda nagsisigarilyo sila, hindi po nila binibili. Alam niyo bakit? Yung tabako na natural, tinatanim nila. Kapag yung dahon ng tabako na natural, medyo madilaw na, kukunin nila yung bibilag nila sa araw. Tapos, kapag tuyo na siya, tatadtarin nila ng pinong-pino o i-slice nila ng pino. Then, kukuha sila ng malinis na papel na puti. Ibabalot nila, saka nila gagawin sigarilyo. Pero ang tapang po yan. Yan pong tabako na yan, para sabihin ko siya, gamot po yan sa sakit sa tiyan. Kapag nasakit ang tiyan nyo, kapag kayo nagdadagat, sa mga may isda po nanonood ng video ko or nakasubaybay dito sa channel ko or nakasubscribe. Yung tabako po na natural, gamot po yan sa sakit ng tiyan. Kung kayo nagadagat, may daladala kayo yan. Magandang gamot po yan sa nasakit ng tiyan. Pag nasugatan, nakikita ko rin yan sa probinsya, yung tabako na natural, tinatapal sa sugat. Pang-4 daw yan ang sugat. Kung ikaw ay halimbawa ay nasa palayan, maraming linta, ilagay mo sa boots mo o buta yung tabako, talian mo na tabako ng plastic tapos tela, hindi ka kakapitan masyado ng linta. Yan po yung tips number 5 na hindi healthy na pagkain. Ito pa, pagkain na hindi pa rin healthy, kagaya ng mga sitsirya. Kayo po ba ay mahilig kumain ng sitsirya, yung sobrang alat? Hindi po healthy yung sitsirya na sobrang alat. Ganon din sobrang tamis. Lahat ng sitsirya na matatawag maalat, matamis, hindi po yan healthy. Kasi pinabasa ba ninyo yung kung ilang sugar nung nakalagay doon sa kinakain ng sitsirya? Tinitingnan ba ninyo kung ilang vinegar nakalagay doon sa sitsirya? Ilan yung asin na nakalagay? Ay kung sumubra ka sa asin, makakaroon ka ng sakit sa bato na sakit. Diba? Yan yung mga hindi healthy na pagkain sitsirya. Pwede kang kumain ng sitsirya once a week. Ganun lang. Yan po yung tips number 6, hindi healthy na pagkain, para sabihin ko sa inyo na lalong hihina po yung katawan niyo pagkain ng kain ng sitsirya. At ito po, dagdag pa, kung mahilig yung sitsirya, pwede kayong magkasakit niya ng, alam ba nyo, biri-biri o namumutla o aninik. Nakakaninik yung sitsirya na sobrang dami kung isang buwan ka kumakain, di ba? For example, yung teacher ko na noon ako ay third year,
si Science, mataba siya. Tuwing umaga, ang tawag niya, almusal niya, sitsirya, sobrang lalaking sitsirya, tapos soft drinks yun. Bumagsak yung katawan niya, lawit yung mukha niya, lawit yung mga balat sa braso kasi mataba yun. Pag kasi ito mataba, bigla ka namayat, lawitan lahat ng balat mo, law-law. Ganun po nangyayari. Yan po yung tips number 6, hindi healthy na pagkain yung sitsirya. Tips number 7, hindi healthy yung ginagawa mo. Magpuyat ka araw-araw. Hindi po healthy yan, puyat ka araw-araw. My friends, hindi po healthy ang puyat araw-araw, ha? Kailangan po tayo matutulog ng 8 hours to 10 hours every day. Pero pag ginawa ninyo, every day, 4 hours hanggang 1 week or 2 weeks, 1 year, 4 hours to 3 hours, may epekto po yan sa katawan ninyo. Kung hindi ka ngayon na tinatamaan ng epekto ng mga sakit, example, 30 years old ka, pag dating mo ng 50 years old or 40, 60, dun mo na nararamdaman yung hagupit ng ginawa mo dati ng bata ka pa. Yung inabuso mo yung katawan mo, babalik yan sa inyo. Yung hindi ka natutulog o palagi kang puyat, hindi po healthy yan. Okay? Yan po yung tips number 7. Tips number 8, hindi pa rin healthy na ginagawa mo. Yung araw-araw na magpalipas ka ng gutom. Diba? Araw-araw, dapat kain mo alas 11 tanghalian. Kumakain ka alas 2 kasi nagsisilpon, may iba pang gawa. Busy sa trabaho, busy sa ginagawa, ganun. Hindi natin naiwasan yung palaging busy. Nakakalimutan na natin yung pagkain, di ba? Aminin po ninyo, tama po ba ako? Nakakalimutan na natin yung pagkain minsan. O siyempre, ikaw ay tindiro, o ikaw ay may-ari ng groceries, dami na nabili. Siyempre, hindi mo may iwanan yun, dami customer rin. O kung araw-araw ganun, ay hindi na po healthy yan. Babagsak na po yung katawan nyo pag ganyan. Lalo na kung wala kayong vitamins. Yan po yung tips number 7 sa hindi healthy ginagawa mo sa katawan mo. Tips number 8, hindi healthy ginagawa sa katawan mo yung araw-araw ka lang sa sarili. Alam mo ba, pag araw-araw ka lang sa sarili, hihina yung katawan mo, tapos wala ka pang kain na masarap. Wala kang kain ng mga seafoods na nilaga na beef, kaya ng baka, nilaga na baboy, sinigang na baboy, mga fresh na fish, mga fresh na vegetable, fresh na mga pagkain sari-sari, di ba? Mga fresh na eggs. Yung una-una nakakalakas yung eggs ko, ha? Para sabihin ko sa inyo, magsabi na eggs ng pugo o chicken, yung una-una balot nakakalakas. Okay? Yan po yung tips number 8 sa mga hindi healthy na ginagawa mo araw-araw sa katawan mo. Inumin, pagkain, habit mo araw-araw. Sana po ay nakatulong sa mga tao na nag-search ng video na to na bakit bumagsak yung immune system nila, hindi pala healthy yung ginagawa nila araw-araw sa katawan nila. Okay? Thank you for watching. I'm LBTV, bye-bye. Sa bago po dito sa channel ko, paki-subscribe, paki-likes, paki-share na rin po sa friends and family kung may po sila dito sa ginagawa ko. Pag-tutorial at mga uri ng tutorial na halaman gamot. Okay.